Isa pa rin si Kai Sotto sa top players ng FIBA Asia. Kita naman natin nasa second place pa rin ito ng all position na merong magandang laro, madalas nagkakaroon ng double-double na stats. Nangunguna si Devon Chisholm at pangatlo naman si Ahmad Al-Duairi. Isa rankings, buti na lang at qualified na nga ang Gilas sa FIBA Asia Cup dahil maging itong si JB tinatamaan na rin ng injury. Kailangan talaga na ma-naturalize na si Benny Boatwright nang sa ganon ay may nakaabang at handa na ngang maglaro kapag ganito ang nangyari kay JB dahil tuloy-tuloy ang laro sa PBA hanggang sa nandyan na nga ang FIBA Asia Cup. Marami ngayon ang nagtatanong kung saan na nga ba ulit maglalaro si Kai pagkatapos niyang makarecover mula sa ACL injury at nakita natin na meron niyang option si Kai para sa contract extension sa Kushigaya Alphas. Mukhang sa Japan B1 pa rin natin makikita si Kai pagkatapos niyang makarecover. Isang literal na big impact ang nawala sa Gilas, yung mga plays sa opensa at depensa na talaga namang nakakatulong sa Gilas team. Aminin man natin o hindi, base na rin sa laro ng Gilas sa Doha International Cup at FIBA Asia Cup qualifiers ay mahihirapan tayo sa FIBA Asia Cup at may mga ilang pagbabago na pwedeng gawin si Coach Tim Cone. Una na dito, ang nauna na niyang nasabi na welcome sa Gilas si QMB kapag naaprubahan na ito na maging local player ng FIBA. Benny Boatwright posible na mas matangkad na naturalized player ang kanyang gagamitin at yung konting balasa sa mga guards magdadagdag siya ng isa o dalawang pure shooters kagaya na lamang ni Jordan Heading. Talo nga ni Kai ang isa pang 7-footer ng Jordan na naglalaro sa ABA League kasama ni 30 sa pagiging mas epektibong sentro. Dito sa FIBA Asia, maganda-ganda na rin ang nagiging laro ni Kai dito sa Asia. Malaki naman ang nawala dito kay Renza Bando, yung isang buong season na hindi ka nakapaglaro sa iyong prime age pa ay malaking kawalan na nga para sa isang player. Milyones nga rin ang nasayang. Hanggang sa ngayon ay wala pang ang team itong si Renza Bando, habang itong si Dave Ildefonso naman na isa rin sa naging strong group player ay kumikita na nga ulit at naglalaro sa MPBL. Marami pa ring mga Filipino basketball fans ang may gusto pa nga na makita ulit ang explosive na opensa at depensa ni Renza Bando, pero ang tanong ngayon ay kailan at saan? PBA draft baka isa nga sa option ni Renza Bando, pero alam naman ng karamihan na hindi kasing laki ng sahod sa KBL ang sahod ng isang rookie sa PBA.